Sa ngayon ho ay halo-halo ang reaksyon ng ating mga kababayan dito po sa naging desisyon at yung naging hatol na kung saan ay ibinabasura ho o tinatanggihan ng International Criminal Court ito hong petisyon para po sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon ho ay siyempre may mga nagdiriwang at nagbubunyi dito po, lalo na po yung mga kritiko ho ng pamilya Duterte. Pero ho, siyempre, mas marami ho ang talagang nababagabag ang kalooban at nalulungkot, lalo na ho yung napakaraming mga taga-suporta ng dating Pangulo. At siyempre, ay yung iba ay nagiging emosyonal at talagang yung iba halos murahin ho yung mga hukom ng ICC. Pero ako, sa akin pananaw ho, mga kababayan, wala ho tayong magagawa at hindi ho siguro natin dapat na pag-initan ito hong mga hukom ng ICC. Bakit ho? Naku, wala namang amor sa atin yan sa mga Pilipino. Wala pong kaamor-amor yan, lalo na dito po sa Pilipinas na isang mahirap na bansa. At siyempre, gusto nilang magpasiklab sa international community at para, di ba, ipakita yung na gumagana at sila po yung nagtatrabaho diyan po sa ICC. At dito ho, mga kababayan, ay walang iba ang dapat nasisihin. Isa lang ho yan yung Marcos Jr. Administration. Kasi sila lang naman ho ang may pakanaho rito. At mismo si dating Pangulong Duterte ay kanyang sinasabi na handa niyang sagutin sa korte. Pero dito po sa Pilipinas, itong mga aligasyon na may kinalaman sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Di po ba? Maliwanag naman ho ito at ang sinasabi ho mismo ng Pangulo handa siya magpakulong pero dito po sa Pilipinas. Pero ang nangyari ay ang ginawa ho ng Marcos Jr. Administration ay wala ho agad na ipinakulong kahit na hindi na ho tayo miyembro nitong ICC. At higit po sa lahat, mga kababayan, talagang masyadong minadali yung pagpapalipad at sabihin natin pagpapatapon ho dito po kay dating Pangulong Duterte diyan po sa The Hague, Netherlands. Talagang mabilisan ho yung mga pangyayari at parang may hinahabol di po ba? At balikan natin ito hong kaganapan at matatandaan natin noong March 11, 2025 ay dumating po, di ba, mula Hong Kong itong si dating Pangulong Duterte diyan po sa NAIA at yun po, sa visa po ng warrant of arrest mula po sa ICC ay siya po ay inaresto. Dinala po diyan sa Villamor Air Base at kinahapunan o kinagabihan ay agad na isinakay ito pong dating Pangulo sa isang chartered aircraft na isinaayos ng gobyerno. Di po ba? At agad na dumating kinabukasan, March 12, diyan po sa The Hague, Netherlands, ang dating Pangulo at agad na ipinasok sa ICC Detention Center. So yun ho, at noong March 14 ay yung kanyang first court appearance ay, di ba, inakita ho at nagpakita doon sa parang lang ho, pagkilala na ikaw ba si Rodrigo Roa Duterte. Yun lang naman ho. So sa ngayon ho, mga kaubayan, ay hindi po natin maialis sa lahat po, lalo na po yung mga taga-suporta ng dating Pangulo na talagang maibusang galit. Pero siguro, wag ho kayo magalit sa ICC. Ang pagbuntunan ho natin pagbuntunan nyo ho ng sisi o galit ay itong Marcos Jr. Administration. Siyempre, sa panguna ho yan ng Pangulo. At kaya nga, di ba, ang mga nag-implement ho nito, talagang nanguna ay ito pong Executive Secretary Lucas Bersamin na ngayon sibak na po sa pwesto. Ito pong nanooy Justice Secretary ng Ombudsman na si Jesus Crispin Boyeng Remulla. At ganyan din po si DILG Secretary John Vic Remulla. Mga kababayan. At siyempre, walang iba kundi ito hong si
PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na nooy siya po ang hepe ng PNP at yung talagang nag-implement ho nito na nooy CIDG Director si Police Major General Nicolas Torre III, di po ba? At yun ho ay talagang nagkaisa po sila na talagang agad na dalhin sa The Hague, Netherlands, sa ICC ang dating Pangulo. So yun po at ang binabanggit ho natin, kaya ngayon meron ho, no, ang Korte Suprema ay binuksan na po. Ito magandang balita ho, lalo na po sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. At siyempre, ito ho ay binuksan na po ng Korte Suprema yung major inquiry. Ito'y kaugnay sa yung pagkakaaresto at mabilis na pagka-transfer kay dating Pangulong Duterte diyan po sa The Hague. At ay inatasan, direkta ho, no, na inatasan sa loob po ng 30 araw. Ito ho, 30 days. Ang lahat po ng mga partido na magsumite ng complete memoranda. Sa loob po ng 30 days yan, ha. At ito ay kaugnay ng petisyon na inihain ng anak ko ni ng mga anak ni dating Pangulo Duterte na sina Baste Duterte, Pulong Duterte at Kitty Duterte. At sila po ay kung may question dito po sa naging hakbang ng gobyerno at na kung saan ay yun nga po talagang bakit naging mabilis ho yung pagkakaaresto dito po kay dating Pangulong Duterte. So yun ho mga kababayan at ang petisyon, yung binabanggit natin siya na dating ES Bersamin, Boying Rimulya, John Vic Rimulya at yun ho yung mga ang pinasasagot po ng korte. At ganyan din po itong dating Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Solgen, hindi pa nag-resign niya si Guevara pero wala hindi siya nag-resign, sinibak. Ito hong sila yung dating Immigration Commissioner Norman Tansinco, sila Marbil, Torre, ganyan din po si AAP Chief of Staff General Romeo Browner at Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Lieutenant General Antonio Alcantara at mga opisyal na nakilalang sina Captain Johnny Gulia at Captain Elmo Segovia. So yun po mga kababayan at sana po ay magkaroon po ng magandang kahinatnan itong gagawin at mas malawakan ho na inquiry o investigasyon ng Korte Suprema. Napaka-importante ho nito kasi ito ho ay siyempre kung ano man magiging desisyon ng Supreme Court, ito ho ay magsisilbing basihan para po sa mga hinaharap natin, di po ba? Yun ho. At bagamat sa ngayon, talagang mahihirapan ho na siguro hindi rin kahit na magdesisyon po ang Korte Suprema na pabalikin ang dating Pangulo rito. Pero duda ho ako na kung yan po ay pakikinggan pa ng ICC. Baka malamang hindi na po yan. Pero ang pinaka-importante, siguro mapanagot ho yung mga opisyal ng Marcos Jr. Administration dito po sa kanilang naging hakbang, di po ba? So yun ho at sana ho kasi naging mabagal din ho yung pagkilos ho noon ng Korte Suprema. At pero sa ngayon, wala na ho tayo magagawa, nandiyan na ho. At ang pinakamainam ho na gawin ay abangan ho natin kung ano ho ba yung mga gagawin dito ng Supreme Court at para sa mga susunod ho na mga kahalintulad na kaso ay wag na pong maulit. At isa po sa decision po na ito ng Supreme Court ay gusto ho nilang makita lahat po ng mga partido ay binanggit na ho natin yung mga pangalan ay kung itong kaso ay siyempre titingnan din ho kung nanatiling legally alive or whether developments have overtaken the controversy. Yun ho. So lahat ho yan at kung siyempre kung yan ba yung magiging moot na yan
At samantala, ito hong question at yung pagpa-explika ng Korte Suprema ay siyempre ito po maaaring magbigay po ng senyales o atensyon para po sa dito po sa sa question na at magiging yung sa sovereignty at yung foreign cooperation at yung limitasyon po ng kapangyarihan ng gobyerno. Dito po at abangan ho natin, siyempre kung ano man magiging resulta ng inquiry ay maaring siyempre yung mga future arrest na may kinalaman sa international tribunals ay siyempre yun ho, may lalatag ho. So napaka-importante ho nito mga kababayan at kaya dapat lang ho na ituloy-tuloy ho ito ng Supreme Court, di po ba? Ito hong desisyon na mas lalong palawakin yung kanilang yung kanilang pag-aksyon dito po sa isyong ito. So yun po at ito ho, yung sabi ho, ito yung Supreme Court ito yung notice ito tingnan niyo ho. Yan po yung notice ng Supreme Court na ipinalabas. Ayan, panoorin niyo na. At ito unbank ho ito. At na kung saan ay ito may petsang November 11, 2025. So ito may kinalaman sa petisyon ni Baste Duterte. At lahat po ay inaatasan po yung Malacanang at iba pang cabinet officials na magsubmit po ng kanilang comments on habeas corpus petition na isinampan ni dating Pangulong Duterte at yan po kinatawan ng kanyang mga anak. So abangan natin at kung ano magiging sagot po rito ng mga opisyal ng gobyerno, partikular po ng Malacanang. So sa loob po ito ng 30 days at para po sila ay mag-file ng kanilang memoranda. Ang mga respondents ay binibigyan ito non-extendable period of 30 days. So hindi pa pwedeng palawigin at hihirit pa sila ng palugit. So dire-diretso na ho ito mga kababayan. So yun lang ho. At ito hong balita po at tiyempo ho ito sa naging desisyon ng ICC. Bagamat sa ngayon ay ang paliwanag ho ng abogado ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, ang depensa raw po ay inaantabayanan pa rin. Ito, meron pa hong sabihin natin na pag-asa na makalabas pa rin ho ng bilangguan. Ito pong dating Pangulo. So sabi ho, ang depensa ay inaantay pa raw ho ang resulta ng medical evaluation para po dito po kay dating Pangulong Duterte na ito po ay maring ilabas na next month at muli po nilang ilalatag yung kahilingan sa korte para ma-release po ito pong 80 anyos na si dating Pangulong Duterte at depende rin po sa kanyang siyempre kasi yung resulta ng kanyang patuloy na paglala ng kanyang kondisyong pisikal at incapable of flight or alleged threats to witness. Kasi dito ho, kapag napatunayan na talagang base po sa medical evaluation na talagang siyempre may hina na ho ang... alam nyo nung bago pa ho makulong itong dating Pangulo, ay nakita niyo naman ho kung maglakad ho, inaalalayan na, diba? May tungkod ho siya. At paano ho ito makakatakas? Makapagbabiyahe. Tapos ang sinasabi kasi may threat pa raw ho ito para po sa mga testigo. Alam niyo sa ganitong mga katanda ho mga kababayan, ang gusto na lang ho nito ay makasama ho yung kanyang pamilya. Kumbaga sa ay papalubog na yung kanyang araw, di po ba? Ang ewan ko lang pag may nangyari hong masama doon at inabot po ng kamatayan ito sa abroad, ito hong si dating Pangulong Duterte, talagang di ho natin alam kung ano ang magiging sasapitin at siyempre yung magiging emosyonal ho dyan yung mga taga-suporta ng dating Pangulo.
So, yun lang naman ho, yung ating binabagito rito. So, meron pa ho isa pa ho, na sabihin natin na meron pa ho na pag-asa. Aabangan ho natin. Pero kapag dito ho ay depende ho sa medical evaluation at sa kabila na sabihin natin sumasama yung kondisyon po ng dating Pangulo at hindi pa rin ho pinalaya, wala na ho talaga. Siguro naman yung pamilya Duterte at yung kanya mga taga-suporta, mag-ready na ho kung ano man kasasapitan. At kapag ganito ho, talagang ang mangyayari, doon na po mag-aantay ng kawakasan ng buhay o kamatayan ng dating Pangulo. So kayo ho sa ating mga viewers dito po sa ating channel, ano po masasabi nyo rito? Lalo na ho yung mga taga-suporta ng dating Pangulo. So magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.